ng silent majority. Ang mga nagari-arian ng mga minority bully, kagaya ng mga hilaw na komunista na akbayan, yung grupong pinanggalingan ko na mga pinupunduan ni Marcos at Romualdez, ang Communist Urban Operatives ng Makabayan Bloc, at ang mga alipores na mga magnanakaw na congressman ni Martin Romualdez. Lahat sila ay ayaw kilalanin ang hatol at pagdesisyon ng Korte Suprema. Marapat lamang po na magsalita ang taong bayan, sapagkat sa ating demokrasya, ang pag-iral at pangingibabaw ng batas ay higit pa po sa ambisyon ng mga swapang na politiko na gustong magari-arian sa ating bayan. Kaya ngayong araw na ito, ang panawagan ng sambayanang Pilipino, Korte Suprema, ipaglaban! Korte Suprema, ipaglaban! Rule of law, ipaglaban! Malinaw po na ang boses ng sambayanang Pilipino ay hindi pwedeng i-hostage ng mga bully minority na ito. Na alam natin, ang kanilang layunin ay ambisyon politikal at hindi ang pananagutan sa gobyerno. Kung mayroong dapat managot, ay dapat sinabi ni Marcos na ang mananagot sa flood control, isama niya ang sarili niya at ang mga audience niyang buhaya na pumapalakpak ng mga magnanakaw ng flood control project. Si Ado Paglinawan, si Maestro Ado Paglinawan po ay magsasalita. Hinggil dito, isa po ito sa bumuo ng pinakaunang grupo na Marcos alis dyan at mamamayan ayaw sa digmaan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Narito tayo ngayon sa kataas-taasang hukuman ng ating Republika ng Pilipinas. Hi, Eric. Pero nung patawag po ako ng TRICOM 30 riders, pagsalitain mo. sa Kamara, tinanong ako ni Congressman Abante, Mr. Paglinawan, are you a lawyer? Ang sagot ko po, hindi po ako lawyer. Mr. Paglinawan, sabi ni Congressman Abante, kung hindi ka abogado, bakit marami kang nalalaman tungkol sa isyong ito? Ang sabi ko po kay Congressman Abante at sa TRICOM, Your Honor, marunong lang po akong magbasa. At yan mga kabansa, ang huwag niyong kalilimutan na hindi dahil kayo ay abogado, wala na rin kayong karapatang pantao. Hindi dahil ikaw ay abogado, tama ang ginagawa mo. Hindi dahil ikaw ay abogado, marunong ka na sa lahat ng bagay. Eh bakit dito sa simpleng-simple? Sa Duterte Rider supporters na nandito at sumusuporta tungo sa katotohanan. At kita naman po natin na kahit po ang mga kinikilala natin mga personalidad na nagpapakilala sila ay may profesionalidad. Ngunit kapag sila ay umasta, sila ay parang hindi naman lawyer, hindi naman attorney. Kami nga po na hindi naman po kami nakapag-bar exam. Alam namin kung ano po ang rule of law. Kagaya naman po lamang ni Larry Gadon na inireklamo at pilit ibinibasura kung ano ang desisyon ng Korte Suprema. Nakalimutan po yata niya na under Article 8, Section 4, Paragraph 2 na kung ano ang mga desisyon ng Korte, ito po'y pinali. Dahil po ang Korte Suprema is the final arbiter of our constitutional decision. Kung ano man ang hindi mapapagkasunduan dito po sa lower level, ay dapat po iakyat sa Korte Suprema. Natapos po ang desisyon ng Korte Suprema ay dapat irespeto at dapat igalang. Dahil kagaya ng sabi ko kanina, the Supreme Court is the final arbiter of the constitutional order. And anyone who disagree to that decision may deem inviolable to our Constitution and our law. Kaya po, Larry Gadon at mga kagaya mong mga asong ulol,
tahol lang ng tahol. Attorney ka sana, dapat lang sa'yo, tinanggalan ka talaga ng lisensya mo. Dahil simpleng bagay, hindi mo maintindihan. Kaming hindi lawyer, alam namin ang desisyon ng Korte Suprema. Kaya igagalang at suportahan namin ang desisyon ng Korte Suprema. Korte Suprema! Ibaglaban! Korte Suprema! Ibaglaban! Lari ka doon! Asong ulol! Kaya mula sa Duterte Rider supporters, mabuhay mo kayo lahat! Ayun, maraming salamat sa grupo ng Duterte Riders Volunteer Support Group. Pakinggan naman natin po habang inaantay natin ang update mula sa pag-file ng indirect contempt na reklamo nila Atty. Topacio at Atty. Mark Tolentino at iba pang mga abogado kasama si Congressman Jing Paras at si Chairman Cardema. Narito si Brother Oliver ng Inday Cares Parallel Group sa Metro Manila at buong Pilipinas. Isang mapagpalang araw po sa buong may kapal, sa ating mga kababayan, lahat po nandito, mga nanonood po, mga vloggers po natin, ang mga media, mga OFW sa iba't ibang bansa. Andito na po, pinapakita lang po natin kung ano po talaga ang ginawa ng ating kataas-taasang hukuman, yung rule of law. So pinapakita po natin sa ating mga mamamayang Pilipino na totoo ang kanilang desisyon. Yan po ay isang pagmamahal at pagpapakita kung ano po ba talaga ang tunay na batas. So, nagpapasalamat po tayo sa 13 Associate Justices at sa ating Vice President VP Sara Duterte, sa lahat po ng nanalangin, nagdasal para bigyan ng Panginoon itong mga Associate Justice kung ano ba ang nangyayari sa bansang Pilipinas. Dahil ito lang po ay lahat ay politika. Yes. Kaya yan po ang pinapakita ng Panginoon dahil ang ginawa po nilang pagpapay ay mali. Ibig sabihin po, lahat po ng ginagawa natin, yan po ay alam ng Panginoong Diyos. Kaya nagpapasalamat po kami dahil nandito po tayo, ang mga nag-file ng reklamo laban sa mga suwail at mapagkinlang na mga tao. Yan lang po ang magpapatunay sa ating mga kababayan na mayroong pong batas. So patuloy lang po tayong makinig at manood, especially sa mga vlogger, ang mga balita, kung ano po ang mga susunod na kabanata at kung ano ang mangyayari po sa tunay na korte. Yan po ay pasasalamat sa kanila. Kaya isang sigaw po natin, ang ating batas ay may pangil. Ang ating batas ay nagsasabi ng pawang katotohanan lamang. Hindi po ito fake news. Di ba po, Atty. Garing? Hindi po ito fake news. Ang kailangan po natin ay sundan po natin ang batas dahil ang batas po ang magpapatunay na ang ginawa ng mga congressman kung paano nila ipinay itong impeachment. Sabi nga po nila 4 na beses, ibig sabihin po may pagkakamali. So, isa lang naman po yan dahil sa 2028 sigurado na po ang ating Ma'am Vice President Inday Sara Duterte. Siya na po ang susunod na Pangulo ng ating bansang minamahal na Pilipinas. Ayos! Maraming salamat po. Korte Suprema! Ibaglaban! Rule of law! Ibaglaban! Korte Suprema! Ibaglaban! Boses ng kababaihang Muslim para Itigil ng bariksap! Diba? Sa mga nag-iingay na mga politiko or mga non-politics, especially ang mga reyna ng Mindiola Recto. Manahimik po tayo! Irespeto ang rule of law! Irespeto ang Supreme Court! Yes! Dahil ang Supreme Court ang siyang pinanggagalingan ng lahat pagdating sa rule of law. So bilang isang Muslim,
Maraming salamat kay Miss Zaira ng Muslim Women for Peace and Solidarity. Natapos na yata ang pag-ahain sa loob ng Korte Suprema. OFW advocates at Catering Marcos loyalists, original mula pa sa ama, subalit nagising sa katotohanan na walang patutunguhan ang ating bansa sa isang incompetent leader. Kawawa po ang ating bayan at mamamayan kapag mananatili ang isang incompetent leader. Kaya dapat po tayo magkaisa at magising sa katotohanan. Ito si Larry Gadon, isa pa to eh. Salita ng bobo, hindi na pala alam ang batas na unconstitutional ang magsampa ng impeachment ng 4 na beses. Ako po ay hindi abogado, nagbabasa lang din po ng batas. At ako po ay dating estudyante rin at nag-graduate po ng criminology. Dating nangarap na maging pulis din. Kaya ngayon, ang aming tapang ay ginagamit ko para panindigan na ang ating bayan ay naghihirap na dahil sa incompetent leader na nakaupo ngayon sa Malacanang. Sana naman po pakiusap, kung hindi nyo rin lang kayang panindigan ang hawakan ng bansang Pilipinas, step down na po at ibigay sa karapat-dapat para ang mamamayang Pilipino ay magkaroon na ng simula at ng isang tunay na pagbabago para sa bansa at mamamayan. Noon nagmamadali sila. Sabi nila, Supreme Court, bilisan nyo na, desisyonan nyo na nang ma-impeach na namin ang VP Sara Duterte na yan. Dahil kurakot, nagmamadali sila. Hindi nila iniisip, pinag-aaralan ng gusto ng mga Supreme Court Justices ang grounds for impeachment. Wala pong grounds for impeachment. Unconstitutional. Kaya nang magdesisyon ang Supreme Court na unconstitutional ang impeachment na yan, dapat naman tanggapin nyo na maluwag sa inyong kalooban. Dahil yun po ang tama at karapat-dapat. Subalit bakit kumukontra na naman kayo? Bakit na naman sinasabi nyo na bias ang Supreme Court? Ang Supreme Court ay hindi nyo iintindihin at ang iintindihin nyo kayo nasa sa Kongreso at Senado. Hindi po. Ang Supreme Court po ang pinakamataas na antas ng judicial system sa bansang Pilipinas. Ito na po yung final. At hindi po mga bobo ang mga justices sa Supreme Court. Sila po ay matatalino at naninindigan lamang sa tama, walang kulay politika. Ang problema, yung sinasampan yung impeachment, that is a political color. Politika po yan. Maawa naman po kayo sa bansang Pilipinas. Nung hindi nagdidesisyon, nagmamadali kayo. Nung dinesisyonan, umaalma kayo. Ano ba ang gusto nyo? Kayo ba talaga ay mga politiko para sa bayan at mamayan o para sa mga sarili nyo lamang? Kawawa na po, collateral damage na po kami. Kaming mga mamamayang mahihirap na Pilipino ay collateral damage sa mga kaululan nyo. Tama na po! Maawa na po kayo! Maraming OFW na minamaltrato sa labas ng bansa. Yan po ang asikasuhin nyo. Bilang kayo ay mga mambabatas, iligtas nyo ang buhay ng mga OFW o mga distress sa OFW natin. Ibabalik ko lang kay Larry Gadon. Yung sinisigaw mong bobo. Ikaw ang tunay na bobo. Dahil hindi mo alam ang batas. Kaya ka na-disperse dahil sa ethical manner. Unethical manner at hindi ka nakasunod sa Code of Conduct. Abogado ka, dapat alam mo yung Code of Ethics.
Alam mo dapat yung Code of Right Conduct. Pero hindi mo alam. Kaya ka na-disperse. Ngayon, sino ang bobo? Nandindiri po kami mga tuta dahil wala po kaming amo. Ang amo pa namin ay ang Diyos at ang bayan at ang mamamayan. Kung nagay Duterte kami ngayon, dahil si Duterte, ang tunay na naglingkod sa bayan, nagmalasakit at nagmahal sa bayang Pilipinas. Kaya nagay Duterte kami. Dahil si Duterte, makabayan. Hindi dahil sa Duterte siya, dahil makabayan siya. Shoutout sa inyo lahat yan. Happy birthday. Actually, hindi deserve sa Pangulong Duterte ang manatili sa dahig. For humanitarian consideration sana, igawad ang Pangulong BBM yung humanitarian consideration na ginawa ni Pangulong Duterte sa kanyang mahal na ina, na natulad sa Sandigan Bayan, na convicted na at na-issue ng warrant of arrest na ang mag-i-implement ay si General Albayalde. Thank you, Ma'am Lavi. Palike and share po, palike and Inutos share. ng Pangulong Duterte Maraming salamat, Ma'am Lavi. for humanitarian consideration dahil matanda na, huwag iserve ang warrant of arrest. Nakita niyo kabutihan ng Duterte, kaya mahal ng mamamayan si Pangulong Duterte. Ngayon, ang Supreme Court ay nagdesisyon na naaayon sa batas. Eh bakit kayo nagre-reklamo? Hindi naman kayo abogado. Oh.